Yo sa mga Wires. So shoutout sa mga umorder ng aking rocket tooling kit. So ito na yata yung pang 5th batch ng mga umorder. So kapag may umorder sa akin, iniipon ko muna para sabay-sabay kasi dun sa machine shop na pinapagawa ko nito, napakatagal ng pila, alas inaabot ng 20 to 25 days, minsan 1 month pa kapag lalo na hindi ako nagbigay ng bayad. Yung kumbaga kukunin ko na lang kapag gawa na, napakatagal. Kaya kung gusto niyo umorder, ganun yung proseso natin, waiting tayo no up to 25 days para lang sure na gawa na. So ito yung 10mm size na actually pwede rin magamit sa jumbo quitties, basta tatabaan lang yung tube kasi mahaba na yung kanyang spindle para hindi na mahirapan magtono yung gagawa. So mag-add na lang ako dyan ng sa last video part ng mga testing ng mga nauna ng bumili sa akin na gabila, ng mga testing nila para may idea kayo sa aking spindle. So ito is hindi siya 2-in-1 kagaya dun sa mga nauna kong vlog na 2-in-1. Ito hindi siya 2-in-1 kasi mas mahaba yung kanyang spindle, pero pwede mo rin siya magamit sa Weasel Rocket. Babawasan mo lang yung kanyang spindle kasi dun sa mga 2-in-1 ko mas maiikli yung kanyang spindle para magamit sa Weasel Rocket at saka sa Black Powder. So para magamit sa Weasel Rocket at Black Powder yung 2-in-1 ko, kasi nga maliit lang yung spindle nun, ang ginagawa na lang para sa Black Powder Rocket, nag-a-add na lang ng butas gamit ng drill bit at barena. So itong order nito, yung mga batch nito, Black Powder lang yung kanilang balak gawin, kaya hinabaan ko na yung spindle para hindi na sila mag-adjust. Kung mag-adjust man sila, nakadepende na yung kasi sa fuel na timpla nila kung magbabawas pa sila ng spindle or hindi na. Pero sa akin hindi na ako magbabawas dyan, sa timpla na lang ako mag-a-adjust kasi maganda to pwede nyo lang magamit to sa jumbo. Ito naman yung 12mm na pang jumbo size na actually na pwede na rin magamit sa regular size na Quiton. So tatabaan nyo na lang yung tube kasi sa size ko ng Quiton talaga ang gamit ko 340 or 19mm. Ito kasi 12mm. 16mm pala, sorry, kasi super Quiton ko pala yung 19mm. 16mm ang regular size ko na Quiton, pero ito pwede pa rin magamit ko sa Quiton size. Tatabaan na lang yung kanyang tube kagaya dito sa sinabi ko kasi ang haba na ng kanyang spindle pero para sa akin to is pang junior Quiton and jumbo Quiton, okay lang naman. Kaya nyo itong maglip pa ng hanggang 200 grams, kayang-kaya pa niya yan. So ito naman yung special tooling kit para sa ating dito sa howling tubes. So ito yung howling tubes, ito yung special tubes na ginagamit sa Wolf Song howling rocket or Wolf Roar rocket, basta kung ano man yung iba't ibang pangalan ng kits locally and internationally. So ito yon. Sa kumbaga sa Pinas, Wolf Song, ito yon. Yan makikita nyo may makikita ang stopper sa gitna dito. Ito yung kanyang lagayan ng fuel tuloy ng kanyang karga. Mapa Starsman or flash powder para sa salud. So para siya gawin, so ito pala yung isang one. So ito ilalagay dyan kasi may stopper yan, di ba? Tapos ito yung unang rammer, yung magko-compress ng kanyang fuel at delay. So ito yon. Right after ng fuel at delay hanggang dito sa gitna, mapapansin nyo, hindi lang gano'ng kita sa camera siguro, dito magkaiba pa yung size nyan. So ito, makita nyo ayan Pero kung may idea kayong gusto nyo gumawa ng ganitong tube, kung meron kayong plastic printer, mayroon kayong idea. Ayan hanggang dito lang siya sa kalahati, di ba? Pero kapag itong isang rammer ang gagamitin ko, sagad. Ayan, sagad siya. Kasi kaya ganun siya para makuha yung tunog ng howling sound, yung parang whistle na paos, yung tunog ng howling rocket or Wolf Song. Ito yung susi doon, itong tube sa to. Kasi kapag tinabaan siya, kinapalan siya, hindi na siya yung magwi-whistle sound na roar o yung
Basta yung ganun, yung tunog ng wolf song, hindi na siya magaganon. Kaya manipis siya sa banda dito, tapos dito medyo makapal. Kasi nandito yung fuel, para syempre ma-support niya yung pressure ng binibigay ng fuel. Kaya dito sa bandang manipis na siya. Hindi lang ganong kita sa camera, pero yan, siguro kita niyo naman na mas makapal. Siguro ito 1mm. Pagdating dito sa fuel delay is 2mm na yung kapal. Tapos dito 1mm din. So right after maram nitong tsaka naman ipapasok itong pang punch. So kapag na punch na, meron ng konting butas, ito naman sunod yung barena, yung bala ng barena. So safe naman yan, kasi hindi ka naman gagamit ng barena na para butasin siya. Hand drill lang gagamitin mo lang, di ba? Hand drilling, kamay lang talaga yung tawag dito, anong tawag doon? Literal na hand drilling ang gagawin mo. Hindi ka gagamit ng motorized drilling machine. So igaganto mo lang siya. So right after nun, ito na yung kanya maglilinis. Irarambuli siya na gamit ang hydraulic press, syempre, na medyo tansya lang kasi nga wala pa tong support na pangyapos. Pero kaya na to kahit walang support na naman, kasi makunat to HDPE to HDPE na plastic. So kaya niya i-support yan. Pero kung sakaling halimbawa gusto niyo kumuha ng gantong tubes, pinag-iisipan ko kung magma-mass production ako ng mga ganito. So ganun lang siguro ang gawin ko, yung mag-mass production na lang at magbenta ng mga tools. Hindi na yung mga mismong fireworks or mga yung mga hindi na ako gagawa talaga. Yung mga mag-supply na lang ng mga kits. So hindi naman siguro bawal yun, di ba? Kasi ang sinusupply mo lang, halimbawa paper ball, bala ko rin yun mga paper ball spear, half spear na ginagamit sa bombshell. Yung mga tubes, halimbawa kung sakaling makagawa ko ng machine na gagawa ng rolling tubes, so hindi lang sa pang fireworks ko magagamit yon, pwede ko rin mai-supply yun sa mga nangangailangan ng paper core tubes, katulad ng mga gumagawa ng resibo, gumagawa ng mga tapes or clean wrap, yung mga ganun, pwede rin, di ba? So possible. So kapag banda-banda dyan, baka yun na lang yung ating gawin. So sa mga bagong viewers, please subscribe at click na rin ang bell button para maging updated kayo sa mga binablog. So salamat sa patuloy yung pagtutok. Regular quiton. Garlic tsaka chlorid 70-30.